Hello! Magandang araw again. Nagbabalik ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kamusta po kayo? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo, ito po muli ang inyong Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Ngayon sa ating content, pag-usapan po natin ang mensahe ni Sara Duterte na Ginoo ko Lord, Santissima Trinidad, puno ng kaipokrituhan, puno ng kaplastikan, at puno ng panlilinlang, no? Pasensya talaga mga DDS kung masasaktan po kayo kasi ito po talaga yung katotohanan eh. Mahirap na paniwalaan ang salita ng isang ipokrita. So babasahin ko po dito, mga kamunting tinig at mga DDS, makinig kayo, ang mensahe ni Sara Duterte sa pag-observe po natin ng Lenten season. Di ko nga maintindihan kung nagsiselebrate pala ang presidente ng impyerno ng Holy Week. Meron palang Holy Week na sineselebrate ang presidente ng impyerno. Di ba mga DDS, yan ang sabi po ni Sara Duterte. Kaya nga po, nako, saan kaya naging santa si Sara? Sa impyerno o sa langit? So ito po yung kanyang mensahe. Sabi ni Sara, habang dumadaranas daw ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak, ang kwarisma daw ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinapahalagahan nating Pilipino, malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Ngayon mga kamunting tinig, isa-isahin po natin ang kaplastikan. Isa-isahin po natin ang malabnaw na utak ni Sara. Di mo kami madadala sa mga ganito, Inday. Naku, Ginoo ko, Lord. Binabasa mo ba talaga? Ikaw ba talaga tong gumawa o pinagawa mo lang to sa scriptwriter mo? Kasi wala kang kalapatang magsalita ng malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Unahin natin sa dulo. Sabi mo, pagkakaisa. Ipamilya mo dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Ang turo nyo, ang impluensya nyo kung bakit tayo ngayon dito sa mundo, dito tayo sa Pilipinas, nagkakagulo-gulo. Kasi, una-una, tatay mo gusto ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pagkatapos, pagkakaisa. Pagkakaisa ba yan? Manawagan kayo ng pagbitaw? Ang grupo nyo na magbitaw ang Pangulo? Pagkakaisa ba yan? Nako, pananampalataya. Paano nyo masasabi sa amin na pananampalataya kung presidente ko ng impyerno? Tatay mo, kalad ka rin si Satanas sa impyerno para palitan niya. Sabi ng tatay mo, wala po makapunta sa langit ng mga Duterte supporter dahil lahat po yan ay hinihintay na sa impyerno. Tatay mo, minura ang Panginoon. Anong klaseng pananampalataya ang pinagsasabi mo sa sambayan ng Pilipino? Malasakit? Bakit nilustayin niyo ang pondo ng taong bayan? Ha? Bakit pinaglaruan niyo ang sambayan ng Pilipino? Malasakit? Bakit lahat ng kritiko ninyo pinapahirapan niyo? Panahon ng Duterte administration, panahon ng tatay mo. Ngayon, panahon mo, Vice President ka. May malasakit ba? Puro pamumulitika ang ginagawa mo? Ngayon ito, paano magkaroon ng hilom? Dahil ayaw mo man magpatawad. Sinabi mo yan noon. Panahon ng December. Paghilom, nagtatanim kayo ng sama ng loob. Anong klaseng paghilom yan? Paghilom, nagmumura kayo. Paghilom, nagbabanta kayo ng kung ano-ano sa presidente at saka sa first lady. Magkaroon ba ng paghilom kung ang mga bunganga ninyo matatalim? O nakalimutan nyo yung mga nasaktan ninyo? Susinto-simat. Pagbabalik loob? Kanino? Kailan kayo magpababalik loob? Bakit? May Panginoon ba kayo na balikan ng loob? Hindi pwedeng mag-apply sa inyo yung faith, healing, repentance, and forgiveness dahil paulit-ulit lang kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Kapwa nyo Pilipino, hinahamak nyo. Diba? Ngayon, kung dumadanas ang bansa na matinding pagsubok,
Kayo lang naman din nakaka-appreciate ng ginagawa ng Pangulo. Kayo lang naman din nakaka-appreciate ng ginagawa ng ating mga cabinet officials para tulungan ng Presidente ma-realize ang 2023 to 2028 Philippine Development Plan. Kayo lang naman ang walang pangarap that this country will become great again. So anong klaseng pagsubok? Anong matinding pagsubok? Ha? Lumalalim ang pagkawatak-watak ng ating bansa. Na-observe nyo yon? Sino ang dahilan? Kayo. Ang mga kaalyado ninyo na mga altas sosyudad sa katangahan at kabobuhan. Mga elite sa katangahan, kabobuhan, at kaignorantihan. Kaalyado nyo ang nagpapagulo. Kaalyado nyo ang nananawagan sa military na bumitaw na, tatay mo mismo, na nakakulong doon sa ICC, na mag-withdraw ng support nila sa presidente. Anong pagkakawatak-watak ang pinagsasabi ninyo? Kahit saan nyo isisi yan? Sa amin na mga pro-government people? Kung gusto mo, Sara Duterte, magkaisa ang bansa, tigilan ninyo ang ilusyon ninyo. Di ba? Na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinailan ka ng impeachment complaint. Alam nyo kung bakit? Dahil nakikitaan na mayroon pong basihan. Mayroon pong probable cause. Meron pong tinatawag na substance. Ngayon, Sara Duterte, kung gusto mo malagpasan, ang sinasabi niyong dilim, na daw parang mga alinyanga kayo ni Amy, gawa-gawa kayo ng political ads, as if, bakit? Kapag kayo ba yung mamuno, may liwanag ba ang Pilipinas? Dumilim ka sa panahon ng tatay mo eh. Ikaw pa kaya na walang alam? Bakit? Bright ka? Ewan ko lang sa iyo, Sara Duterte. O anong pinagagawa ninyo ni Amy sa bansa ngayon? Do you think may nakikita kaming liwanag? Huwag niyong sabihin magaling pa kayo sa Pangulo. Ay sa bagay, you underestimated the capacity of the President. Pwe! Ikaw nga, wala kang alam sa posisyon mo eh. Alam mo, Sara Duterte, ikaw ang nagsira ng imahe mo sa mga Pilipino. Kaya kayo ngayon sinusuka. Kaya kayo ngayon walang suporta sa sambay ng Pilipino. Kayo lang man. Nang uutuan kayo dyan, nag-uuto kayo. Diba? O tingnan mo. Kung di ka nga ipokrita, papahukay mo yung tatay ni Amy. Pagkatapos, endorse mo. Di ba naman kagagahan ng klaseng desisyon na yan? Si Amy naman, parang tralala. Nagkandak ng hearing, sabihin may ginagawa. Not for the Filipino people's sake, but for the sake of Rodrigo Duterte, who committed crime against humanity according to the complainant sa ICC. Kaya kayo, Sara Duterte, hindi po bagay itong comment nyo. Ha? Kayo ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak tayo ngayon. Kayo ang dahilan kung bakit ang hirap ng mga Pilipino magbalik loob, at maghilom ang mga sugat. Dahil kahit na walang dahilan para magalit ang tao, sinusulsulan nyo para magalit ang mga Pilipino sa gobyerno. Mabuti lang kami, hindi po tingkuling ang utak namin na natili kaming taga-suporta ng gobyerno dahil ayaw namin magrebelde. Samantalang yung mga Pilipino na nauto ninyo, nabulag ninyo, sa mga paek-ek ninyo, palikalik ng tatay nyo sa flag, tapos ang paggamit ninyo ng mga mahihirap, mahiya kayo sa sarili nyo. Pati yung mga OFW, wag nyong gamitin. Pinaglalaruan nyo yung mga OFW na mga alinyanga doon sa abroad, na mga DDS, nadadama yung mga pro-government people doon na ang saya-saya nila dahil si PBBM ang presidente. Diba? Di rin kayo nanalo kung walang mga Marcos. Tatay mo nga, hindi nga nanalo yan kundi tinulungan ng alinyanga na Amy. Pagkatapos ngayon, kung makapagsalita kayo, habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, nadulot ninyo yan mga Duterte dahil unang-una, gusto ninyo makaupo agad-agad. Demokratikong bansa tayo. Paano kayo magiging presidente? Paano kayo maging vice-presidente?
ihalal kayo ng taong bayan. Kaya lang, umaasa kayong mahalal kayo ng taong bayan sa pamamagitan ng pagsira sa pagkatao ng possible katunggali ninyo na kayo lang naman ang nag-imagine. Mantakin mo, kalyado mo, kalabanin mo. O ngayon, initsyapuera kayo ni PBBM, nasasaktan kayo. Abay, dapat lang. Dapat lang. Kaya itong mga sinasabi nyo na itong kwarisma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom. Ikaw, mag-anyaya ka sa amin para magkaroon ng healing. Anong karapatan mo? Sko, manggurgur ka. Mamutol ka ng lieg, Ginoo ko. Patawara Santissima Sara Duterte. Wala kang kredibilidad magsalita ng mga ganon. Ang sambayanang Pilipino na nanalig sa gobyerno, sa Pangulo, na marunong rumispeto sa inilal ng tao, ayan, pwede pa siguro. Pero ikaw, wala. Inalal ka ng tao dahil pinagkatiwalaan ka namin. Kung hindi lang kay PBBM, wala ka sa posisyon mo ngayon, Sara Duterte. Kaya kaplastikan, kaipokrituhan. Kaya nga pag binabasa ko tong comment mo, hindi ko nararamdaman. Dahil wala po ang puso mo dyan. Ha? Dahil paghihiganti ang nasa iyong kaloob-looban. Okay? Kaplastikan, kaipokrituhan ng mga message. Ikaw pa talaga, magsalita ka pa talaga na, pananampalataya at pagkakaisa. Tigilan nyo ambisyon nyo, hintayin nyo 2028. Harapin mo, impeachment conviction mo or impeachment trial. Sagutin mo lang lahat ng tanong ng mga mambabatas or ng impeachment judge pagdating ng panahon. Hindi na, paik-eka pa dyan. Kala mo naman, Duterte supporter lang mauto mo eh. Diba? Ngayon, kung bago po kayo dito sa aking channel, again, maraming salamat po. Ayan na, kumbaga binasa ko lang sa inyo, pinaalam ko lang sa inyo itong kaik-ika na mensahe ni Sara Duterte na hindi naman po pumasok sa kapuso-pusuan dahil marunong kami magpatawad. Diba? Kadali lang man yan. Wala naman, hindi naman kami nasasaktan sa iyo. Ang problema lang, gusto lang naming ipaalam sa Pilipino na walang kwenta kang Vice President. Ambisyosa ka.